Nandito tayo ngayon sa Suraksan Mountain, ang pangatlo sa pinakamataas na bundok dito sa Seoul, South Korea, at may taas ito na 637.7 meters. Hindi sila nagkakalayo ng taas ni Gwanaksan dahil si Gwanaksan ay may taas na 632 meters lang. So lamang si Suraksan ng 5 metro. At ang peak na pupuntahan natin ay ang Suraksan Jongsang Peak, ang pinakasummit nito ni Suraksan. And may encounter natin dito yung mga naglalakihang granite rocks at mga nagagandahang ilog at matatarik na trail katulad ni Gichabawi Rock Hindi ko alam kung kaya ko to. Medyo kinakabahan ako. na kailangan nating gumamit ng lubed packet dun sa tuktok na peak na pupuntahan natin. Pero hindi ko na kaya. Tinan mo yung babagsakan natin dyan, oh. Ang lalim. Hindi lang yan, makikita din natin dito yung mga lumang templo at mga nagagandahang waterfalls dito sa Suraksan. Para sa akin, best season na puntahan nyo to is autumn and spring para makita nyo yung pamumulaklak ng mga dahon and pagbabago ng kulay ng mga dahon kapag ka autumn naman. And yung weather niya, hindi siya ganun kainit, hindi rin siya ganun kalamig, kaya hindi tayo madaling mauuhaw. Unlike ng summer, kapag ka nag-hike kayo ng summer, automatic dapat 1 to 2 liters yung dala yung tubig. Ang dala ko lang na tubig is parang 500 ml lang to. Gusto ko rin tikman yung tubig na nanggagaling sa kabundukan kasi never ko pang na-try yun. Hindi ko rin alam kung anong lasa ng tubig na yon, kaya susubukan natin. Oh, para din siyang para din siyang mineral na galing sa mga convenience store. Kailangan na namin magmadali kasi 2 oras at kalahati paakyat, 2 oras kalahati pababa. Keep watching lang guys, samahan nyo kaming akyatin itong Suraksan Mountain at ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda itong bundok na to. Hinihingal na ako. Ayoko na. Peace out. Alas 8 ng umaga nang inakyat namin ng Suraksan Mountain. Medyo tinanghali kami ng akyat pero goods pa rin kasi hindi naman masyadong mainit. Ang ganda dito sa Suraksan kasi yung mga madadaanan mo, puro ilog, umaagos yung tubig pababa. Kaya nakaka-enjoy siyang tingnan habang naglalakad dito sa trail pamunta dun sa peak na pupuntahan natin. Kilala ang Suraksan sa maliliit nitong waterfalls kaya kung aakyatin nyo to, sa bungad pa lang makikita nyo na ang mga maliliit na waterfalls. At hindi rin biro ang pag-akyat dito. Kailangan mo ng matinding enerhiya, ensayo at maraming tubig dahil ang mga madadaanan mo dito ay matatarik. Magpapahinga lang muna kami kasi sobrang pagod na. Ilang oras na tayo umakyat, pre? 30 minutes na kaming umakyat and konting oras na lang din at maabot na natin yung pinakasummit. So, shot muna tayo. Hindi ko siya pwedeng ubusin kasi 500 ml lang yung dala ko. Tipid-tipid lang tayo. Sa ngayon ay buwan ng Oktubre, panahon ng taglagas. Pero sa ngayon, hindi pa nagbabago ang mga kulay ng dahon. Nananatili pa rin itong berde pero may mga puno na unti-unting nagbabago ng kulay. Sa tingin ko, magbabago yung kulay nito mga end of the month, mga October 30. Yan. Basta yung mga ganong petsa, iba na yung kulay ng mga dahon. So mas maganda pa rin na mag-hike kayo ng mga 3rd week ng October kasi may enjoy nyo yung kulay ng mga dahon. Yung paiba-iba ng kulay, may red, may dilaw. Ano pa ba yung mga kulay, pre? Bukod sa yellow, dilaw. Orange, no? May mga orange. So hindi pa ganong nagbabago yung kulay ng mga dahon pero all goods pa rin. Enjoy na lang natin yung pag-akyat. Sa pag-akyat namin, nadaanan namin ang Gichabawi Rock. Isa ito sa pinaka-iconic rock formation sa Suraksan at may haba itong 20 to 30 meters. Diyos ko po! Nasakit sa kamay. Ayoko na. Tara na. Grabe naman yun. Pakitin muna ako ng napakataas na bundok, wag lang dito. Ayoko talaga. Pakiramdam ko humihiwalay yung kaluluwa ko eh. ayoko na. Okay lang sana kung pababa, okay lang pagbababa kasi tuloy-tuloy ka siguro. Dire-diretso pero pagpaakyat grabe, nakakanginig ng kalamnan. Saka huwag kayong titingin sa baba kasi sobrang tarik. Tara na, tuloy-tuloy ang akyat natin. Nandito na tayo. Pagkatapos ng mahabang akyatan at lakaran, nakakita kami ng kainan sa taas ng May bundok. kainan dito guys, oh. Sarap mag-ramen dito. May kainan dito guys, oh. Annyeonghaseyo. Yeah, ramyun. Sayo? Yun, oh. Ayan guys, umorder kami ng ramyun. Ramyun sa kabundukan. So, kakain lang muna kami, no? And i-feel namin yung vibes dito. First time namin kumain sa kabundukan, no? Kasi mostly tinapay lang naman yung kinakain namin at first time namin kakain ng ramyun dito. Salamat po sa pagkain, Lord God. All goods in the woods. Sa 4 na bundok na naakyat ko, ito lang yung bukod tanging may kainan. Kaya sinulit namin ang napakagandang experience. Rampage.
guys, oh. Zero visibility. Grabe, para kaming nasa Alapapo. Pinapalibutan na kami ng mga ulap. Ang sarap. Woo! Gawin mo to. Hanggang bata pa kayo. Kasi pag matanda na kayo, nakakapagod na. All goods in the woods. First time ko kasi makakita ng ganitong itsura, yung mist. Hindi to sea of clouds. Ano lang to, mist. Para akong nasa loob ng alam niyo yung pakiramdam na nasa loob kayo ng ulap. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Di ba kanina, nung umakyat tayo dito, puting-puti, no? Puro ulap, no? Ngayon tingnan nyo kung anong itsura nung kabundukan dito sa taas ng Suraksan. Ayan na siya, oh. Ew! Ayun pa yung akitin namin nilakay. Ayan sa pinakataas. Ayun yung may tao dun, oh. Ito na siya. Ang ganda, no? Kanina para may nakalutang na bundok dun, no? Kasi tinatakban siya ng ulap. Grabe, ang ganda! Sarap. Sarap makakita ng mga ganitong mga pangyayari. Kasi bihira lang namin ito makita, eh. Bihira lang din naman kami umakyat. And next month, winter na. So, mahirap nang gumalagala, malamig na. So, we enjoy the day. And para sa mga natutulog lang dyan, galaw-galaw, wag puro higa, wag puro mukmok, enjoy nyo ang kalikasan. Napakaganda dito, guys, solid! Pagkatapos namin enjoy na si Opag at namnamin ang bawat sandali, umakyat na rin kami agad para puntahan ang pinakasamit. Akitin pa namin yung pinakatuktok. Kasi dun sa baba, maganda yung view. Pero I think mas maganda pa rin ang view sa pinakatuktok. Di ba nga, lagi kong sinasabi, kung aakit kayo ng bundok, akitin nyo na yung pinakatuktok. Para sa akin, isa to sa pinakamagandang bundok na nakit ko. Bukod sa maayos ang hagdanan, maganda ang tanawin, dito ay makikita mo ang iba't ibang rock formation na akala mo ay pinatong lang. At higit sa lahat, sobrang thrill ng mga dadaanan. Pag nandito na kayo sa malapit sa may tuktok, may pamimilian kayo, no? Pwedeng dito sa expert. So kakapit kayo dun sa lubed, packet dun sa tuktok. And then meron naman para sa mga beginner lang na hagdan pababa, paikot yan dun. So kami, ang pagpipilian namin, itong hagdan. Eksakto alas 12 ng tanghali na makarating kami sa pinakasamit. At nagulat din ako dahil may nagtitinda ng ice cream sa taas. May kainan din. 잠시만요. Pilipin sarap. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. salamat po. 어떻게 알았어요? 아, 필리핀 많이 왔어요? 다녀요, 여기가? 많이 와 이게. 그 내가 필리핀 아줌마랑 3명이래. 진짜요? 그럼 얘가 셋이야. Natawa ako kasi may kilala daw siyang mga Pilipina. Akala ko naman, jowa niya yung tatlong Pilipinang sinasabi niya. Grabe, ang ganda. Kanina ang hamog, ngayon nawala na yung hamog, oh. Ayan na yung skyway nila, oh. Lupet. Angas. Oh, sarap. Goodbye, guys. Hanggang dito na lang, bababa na kami. All goods in the woods. Ibang mga Korean. Angas, ito yung pinaka-peak natin, no? Ayan, may bandila na yan. 637 meters yung taas. Ayan, pababa na yung mga Korean, no? Ayan, tapos sila mag-hiking. And sila kakakit lang. So kami kanina pa, nagpalipad na rin ako ng drone. And medyo kinakabahan ako kasi first time ko lang din magpalipad ng drone dito sa bundok. Hindi tayo makasingit kasi ang daming Korean. Pero all good sa yun, mag-video lang tayo dito. Tara na, baba na tayo. Yamshimanyo! Okay, all good na. Baba na tayo. Ice cream, thank you, sir. Takay! Tara na! Hindi na rin kami masyadong nagtagal sa taas. Nagbabadyang bumuhos ang ulan. Mahirap abutin ang ulan sa taas ng bundok. Mahirapan kaming bumaba at madulas ang dadaanan. So, kailangan na namin bumaba. More or less mga 2 oras hanggang 3 oras yung pagbaba namin, depende sa bilis. Nagbabadya na rin kasi umulan. Ang pangit bumaba kapag umuulan kasi madulas yung mga dadaanan natin. And finally, nakita na natin ang pangatlong bundok dito sa Seoul, South Korea. Isang bundok na lang at matatapos na ang ating journey sa pag-hiking. Grabe, ang sarap. Alam niyo yung kahit nakakapagod, ang sarap sa pakiramdam. Ito yung pagod na worth it. Nakakapagod talagang umakyat sobra. Hihingalin ko, sakit sa paa. Pero kapag nakarating ka sa taas, ang sarap, worth it sobra. Akala namin, makikita namin yung Sea of Clouds. Ang nakita namin, Sea of Mist. Pero okay na rin, di ba? Ang mahalaga naman ay nag-enjoy tayo. Kasi yun naman ang importante dun para maging masaya ka. Kailangan enjoyin mo kung ano yung mga nakikita mo. Porque ba walang Sea of Clouds, malulungkot ka na. Eh di, enjoy mo kung ano yung nasa harapan mo, di ba? Ganun lang yun. Huwag na tayo maghanap ng wala. Kung ano yun nandyan, dun tayo maging masaya. At baka magtanong kayo, ba't ako umakyat ng bundok?
Bakit ako nagpapakapagod ng ganito? Eto lang naman yung makikita nyo. Darating ang araw na magkakaedad din ako, manghihina at mapapagod. At sa mga oras na yon, hindi ko na maakyat ang bundok. Hindi ko na makikita ang mga ganito kagandang lugar at tanawin na kailangan mo munang umubos ng lakas bago mo makita ang mga ganitong kagandang tanawin. Kaya habang malakas at bata ka pa, habang wala pang masakit sa katawan mo, gawin mo na yung mga gusto mong gawin. Kasi pag matanda na kayo, nakakapagod na. Pagin ang mundo, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi na